Doon ako mag-i-exit na sa Abu Dhabi. Hanggang sa pag-uwi ko na yun. Pero huwag kayong mag-alala, mayroon pa tayong Friday at mag-talk sa Friday. And after noon, magkita-kita tayo sa Pilipinas. Amen ba? So ako'y nagpapasalamat naman sa Lord kasi bago kayo iwanan, marami kayo. Kasi yan daw ang palatandaan na pinagpapalan ng Diyos yung area, dumadami. Kasi kung nangaunti kayo, noong pa nagpaalam na ako, hindi na ako magtatagal dito kasi hindi epektibo. Amen ba? Kaya nagpapasalamat din ako sa group ng choir na sila ay naging epektibo. Dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos, sinasamahan sila ng Lord. Kaya pag ibayuhin nyo yan, hanggang kasi makarating sa ibayong dagat. Totoo lang, ang laki ng improvement ng ating music ministry. Kaya ako ay proud sa kanila dahil ginagamit sila ng Lord. So kayo din, paggamit kayo sa Panginoon. So, sa paanong paraan, mag-business tayo. Anong business? Networking. Ang products, Word of God. Amen! Amen ba? Kasi kung yung mga nag-networking sa labas, ang huhusay, nakakapagpadami sila ng tao, di ba? Ang galing na magpaliwanag ng kanilang produkto. Dito gano'n ang gagawin natin. Magpaparami tayo ng akay, magpaparami tayo ng tayo, pero ang produkto natin dadalhin ay salita ng Diyos. Amen! Ipopromote natin sa kanila ang Word of God para silang lahat ay pagpalain ng Diyos. Amen! Amen ba? Magugulat kayo isang araw, hindi lang kayo dito, mag-araw pa ito ng another ibang araw na fellowship kasi hindi na kayo magkasya dito. Amen ba? Kaya pinasasalamatan ko rin ng mga preachers dito kasi epektibo talaga sila. Kasi hindi man kayo dadami ng ganyan kung hindi sila epektibo. Ano? Ibig sabihin, lahat sila ginagamit ng Diyos. Amen. Amen ba? Amen. Kaya ngayong gabi, hayaan nating makamtan at patuloy nating makamtan ang awa at habag ng Diyos sa atin. Sa paanong paraan, sabi dito. May isang kituwing lumapit kay Jesus na nagluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo ay mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hindi po siya. Sabay ang wika. Ibig ko, gumaling ka. So, anong ibig sabihin nito? Itong taong may ketong, nakuha niya yung habag ng Diyos. Nakuha niya ang habag ni Jesus. Naniniwala ba kayo na hindi mahirap makamtan ang habag ng Diyos? Amen. Itong may ketong, alam niyo naman po sa lumang tipan, ang ketong ay talagang isa yan sa sakit na pinagdidirian. Sakit na iniiwasan. Sakit na kung saan ay talagang para balang itinakwil ka na sa lipunan. Sakit na wala kang kaibigan. Kaya mahirap yung ganitong kalagayan. Yung bang para bagang hindi ka maunawaan, hindi ka maintindihan, walang lumalapit sa iyo kasi para bagang may ketong ka. Lalo pag nagkamali ka, tingin sa iyo may ketong. Amen ba? Napakarami natin. Pero isa lang ang gusto kong sabihin. Kasi itong ketong, isa itong maruming sakit ng tao. Isa lang gusto kong ipaabot sa inyong lahat. Tayo, walang matuwid kahit isa. Amen ba? Amen. Walang malinis kahit isa. Dahil kung tayo ay malinis na at matuwid na, hindi na kayo kailangan sa gawain ng Diyos. Lahat tayo may kapintasan. Lahat tayo may pagkukulang. Kaya tayo naririto kasi ang ating minimithi ay habag at awa ng Diyos sa atin. Amen ba? Amen. Kasi ang Diyos lang ang makakaunawa sa ating kalagayan. Ang Diyos lang ang makaintindi sa iyo. Ang Diyos lang ang talagang makapagbibigay ng peace of mind sa atin. At ako'y naniniwala, pagdating sa ating Panginoon, walang imposible. Amen.
Kahit ano pa ang iyong kalagayan, pag kamay ng Diyos ang gumalaw, kaya kang itayo at ibangon ni Yahweh El Shaddai. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, sa Panginoon, may pag-asa tayong lahat. Lahat. Naniniwala kayo? Ang ketong mahirap gumaling. Pero pagdating sa Panginoon, gumaling. Amen. Ano ang gustong ipaabot sa atin? May pag-asa tayong lahat. Amen ba? Amen. Tingin sa mata ng iyong katabi. Sabihin mo sa kanya, huwag kang malulungkot. May pag-asa tayo. Pagdating sa Panginoon. Naniniwala kayo? Amen. Kaya kahit na tayo ay iniiwasan, tayo ay binabaliwala, na parang walang ang halaga, kasi ang tingin sa iyo may ketong, pagdating kay Jesus, may hirong kang halaga. Pagdating sa Diyos, ikaw ay mahalaga. Amen. Bakit? Wala pong tao na pagdating sa Diyos ay walang halaga. Lahat ng tao pagdating sa Panginoon ay mahalaga. Amen. Naniniwala po kayo? Amen. Sa lupa lang, minsan inaalis lang tayo ng halaga. Pero pagdating sa Panginoon, mahalaga tayong lahat. Kaya huwag tayo malulungkot. Amen ba? Huwag tayo madidismaya. Dahil tayo tinawag ng Diyos para ipakita ng Diyos sa iyo, mahalaga ka sa Kanya. Amen ba? Amen. Sabihin mo sa sarili mo, mahalaga ako sa Diyos. Sa Diyos. Naniniwala kayo doon? Amen. Kaya huwag yung kawaan ng iyong sarili. Lahat ng tinawag ng Diyos, mahalaga sa Diyos. Amen. Tandaan po natin yan. Kaya kung ang tingin sa atin, sa ating paligid, wala kang halaga, para may ketong, binabaliwala, maniwala ka pagdating kay Jesus. Hindi ka magdadalawang isip. Iaabot ng Panginoon sa iyo ang kanyang awa at habag. Bakit? Naparito ang Panginoon sa mga taong wala nang inaasahan. Ngayon, ang tanong, paano natin makakamtan ang habag at awa ng Diyos? Paano nga ba? Paano po natin makakamtan ang habag at awa ng Diyos? First, sabi dito, we must seek Him first. Hanapin natin siya una. Ang taong may kitong wala sang ibang nilapitan kundi ang Panginoon. Ang taong may kitong wala sang ibang hinanap kundi si Jesus. Bakit? Dahil kapag inuna mong hinanap si Jesus, ang sabi ng Bible, lahat ng kailangan mo ibibigay sa iyo ni Yahweh El Shaddai. Purihin ang lakas ng Panginoon. Walang naghanap sa Diyos na nabigo. Lalo sa bansang ito. Huwag yung unahin ang pangailangan nyo sa buhay. Unahin nyo lagi ang Panginoon. Amen ba? Amen. Kahit na medyo gumanda ang kalagayan nyo sa buhay, unahin nyo lagi ang Lord. Amen. Pag inuna nyo ang Lord, magugulat kayo. Kung ano man ang gusto mong mangyari sa iyo, ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen. Ang sabi ng taong may kitong, kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Ito ang sabi ng may ketong, kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Ang sabi ng Bible, nahabag si Jesus, hindi po siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Amen ba? Amen. Hindi mahirap kausap ang Panginoon. Amen. Pag sinabi natin sa Kanya, kung ibig po ninyo'y tumaas ang sweldo ko. Amen. Andiyan ba kayo? Mahirap bang kausap si Jesus? Unahin mo lang siya. Pag inuna mo siya, maniwala kayo, makakamtan nyo ang gusto nyong ibigay sa iyo ng ating Panginoon.
Katulad ngayon, Miyerkules, kayo mga naririto sa gawain na ito, hindi kayo naparito dahil lamang mayroon kayong pinuntahang iba dito. Naniniwala ako, pumunta kayo dito dahil hinanap nyo ang Panginoon. At sa pagkahanap nyo sa Panginoon, maniwala kayo, wala kayong pagpapagod na ginagawa na hindi susuklian ng pagpapala ni Yahweh ang Sudan. Everybody say, praise the Lord. Pero kung mayroon kang time, Wednesday, Friday, at wala ka rito, at kung nasaan ka, delikado yun. Andyan ba kayo? Amen. Mayroong ibang araw para doon. Pero ang araw ng Miyerkules at ang araw ng Biyernes, kung ikaw ay bakante, yan ay para kay Yahweh El Shaddai. Amen. Unahin nyo ang Panginoon. Huwag niyong unahin ang iba. Kapag inuna nyo ang Panginoon, kahit ano ang sabihin nyo kay Lord, kahit mahirap mangyari, gagawin ng Lord para sa iyo. Amen. Ang sabi ng taong may kitong, kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Walang dalawang salita. Anong sabi ni Jesus? Ibig ko, gumaling ka. Yun ang sabi ni Jesus. Kaya pag inuna nyo ang Panginoon, hinanap nyo ang Lord, una sa lahat, pag sinabi nyo, Lord, kung ibig nyo, maging maganda ang trabaho ko, wala kang dalawang salita, ibibigay ng Lord sa iyo. Sabi ng Lord sa iyo, ibig ko, gumanda ang trabaho mo. Amen ba? Katulad dito ngayon, nagkakatanggalan ng trabaho. Totoo lang, mayroon pong ang UAE ngayon. Talagang yung iba nawawala ng trabaho. Bakit? Noong pa natin ito sinabi, temporary lang tayong lahat sa bansang ito. Walang mananatili, kaya kung ikay pinagpapala at magandang yung kalagayan, huwag kang magmamalaki, bagkos patuloy ka magpakumbaba, hanapin mo ang ating Yahweh Shaddai dahil hindi mo alam kung hanggang kailan tayo dito. Amen po. Amen. Huwag natin gagawin na kapag gumanda ang trabaho, feeling natin tayo may arit dito. Huwag. Matakot tayo sa Diyos. Amen ba? Amen. Kung gusto nating pagpalain lagi, kawaan ng Lord, kahabagan ng Panginoon, kahit anong marating natin sa buhay, unahin lagi nating hanapin si Yahweh El Shaddai. At ako'y naniniwala sa gitna ng mga problema, sa gitna ng mga pagsubok, lagi kang iingatan, ipagtatanggol ni Yahweh El Shaddai. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, kalapit mo katabi mo. Sabi mo sa kanya, mayroon ka bang narinig? Anong sagot? O, tanungin mo ulit, ano ang narinig mo? O, anong narinig nyo? Unahin. Ha? Unahin ng Diyos. Anong narinig nyo? Unahin si Yahweh. Unahin si Lord. Amen po? Amen. O, ibulong mo ulit sa katabi mo, baka makalimutan. Lord. Tama ba ito? Amen. Alam niyo po, totoo lang, walang pwedeng umabot sa atin kundi ang Diyos lang. Amen. Maniwala kayo. Kahit ano pa ang ating kahinatnan, Diyos pa rin ang aabot sa buhay natin. Amen. Kaya huwag niyong kalilimutan, para makamtan natin ang habag at awa ng Panginoon, unahin natin lagi siya. Amen. Pangalawa, para makamtan natin ang kanyang awa at habag, sabi dito, we must have full and complete trust in the Lord. Hindi yung hap-hap. Buong tiwala. Hindi yung nag-aalinlangan. Kasi ang pag-aalinlangan ay palatandaan ng walang pananampalataya. Buong tiwala sa Diyos. Ang tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayo kay El Shaddai? Amen. Sino naniniwala kay El Shaddai? Huwag na huwag kayong mag-aalinlangan.